Ang hirap naman pag dinismiss ka na lang as a simple vlogger, di ba? Yung tipong porke meron ka internet connection, siguro meron ka magandang studio, tapos meron ka magandang lighting, tapos opinionated ka, nagsalita ka, kumuda ka, vlogger ka na. Pangulo ng Pilipinas. Philippine province of China. Pinaganda ko ang Davao. Look at Davao now. Tayong lahat ay Pilipino. 非常出席习近平 Pilipino sa diwa. I already asked a person to take revenge. Shoot siya sa balde. So, kailangan particular ang description. Shoot siya sa balde. Ang usapan natin ngayon, sa pila. Mga kaibigan ko, nabigay sa akin talaga. Shoot siya sa balde. Sa manlulupig, I'm from Ateneo Law. Shoot siya sa balde. hindi tayo pasisihin. Shoot siya sa balde. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Magbigay nga tayo ng konting opinion dito sa nangyayari kay Christian Esguerra. Marami na ang nakakaalam na medyo nagkaroon ng backlash, no? Yung tinatawag nilang Marcos loyalists na nag-unsubscribe dahil dito sa mga binitiwang salita nitong si Christian Esguerra. Before I proceed, please allow me to express that I am not a loyalist to any personality or to any politician. Hindi pa po ako naging loyalist ng kahit na sinong personalidad. Second, while I am not saying that this government is the cleanest government, free of any culpability, I laud PBBM's effort to run after corrupt government officials turning out to be involved in anomalies. I fully support this. And let's face it, siya pa lang ang presidente na nakagawa nito ever. And if after his term, meron lumabas na ebidensya, meron kayong mga ebidensya na hawak, let him answer in the court of law. In the meantime, I pray that his efforts will continue until the end of his term. And I hope that the next government will continue to pursue this. Finally, I have no quarrel with Christian and Vad. I just feel I have to say my piece. I respect them. And I apologize if my opinions are not palatable to them. Maraming salamat at let us continue with my episode. Kakasabi ko lang kahapon eh. Ulit-ulit ka naman sinasabi ito eh. Kung mapalusutan ka dito sa mga insertions na ito, dalawa lang. Either tanga ka o kasabwat ka. O, doon tayo mga clear. Doon tayo sa insertions. Mga clear, ha? Ang insertions per se. Ang insertions per se, hindi siya masama. Of course, karapatan naman magsalita nitong si Christian Esguerra. Ayan, kasama yan sa kanyang freedom of expression at freedom of speech. Pero dahil alam naman natin na may mga supporters itong si PBBM na hindi kayang tanggapin yung mga sinabi niya, eh dapat ready rin siya doon sa mga sasabihin din sa kanya. Yung mga sasabihin itong mga Marcos supporters na hindi rin magaganda laban sa kanya. At actually, naki-join na rin dito, may mga komento na rin tungkol dyan itong si Vad, si Arman Din, na sumusuporta siya kay Christian Esguerra. At nagkaroon din ng hindi magandang reaksyon laban sa kanya ang mga supporters ni PBBM. Ang balita ko marami na rin ang nag-unsubscribe dito kay Armandin. Again, uulitin natin na yung mga sinasabi nila, it's within their rights na magkomento at magsabi kung ano yung gusto nilang sabihin. Pero yun nga ang sinabi ko, dapat preparado sila na hindi magiging maganda ang pagtanggap ng mga supporters ni PBBM at gano'n na nga ang nangyayari. Hindi natin pwedeng ipagsabihan or i-advise natin si Christian Esguerra dahil sabi niya nga siya ay journalist, no?
alam niya siguro ang ginagawa niya. Yung reaction niya, nagko-komento lang naman tayo doon sa reaction niya na dahil nga doon sa nagkaroon ng backlash, maraming nagsasalita against him, maraming nagsasalita against VAD at marami na rin nag-unsubscribe. Mga taong ito na nagko-komento ng hindi maganda, karapatan din naman nila yan. Dahil dapat nga preparado si Christian Esguerra na mangyayari to. Kahit nakarapatan niya na magsalita ng kahit ano. Yung sinabi niya kay PBBM na kung hindi siya tanga ay bobo siya kung siya ay napalusutan. It is within his rights na magsalita ng mga ganyan. Kaya lang, being a journalist, hindi maganda ang dating na magsasalita siya ng ganyan tapos wala siyang ipapakitang ebidensya. Kaya ganito ang reaksyon ng mga vloggers. At ang totoo niyan, nung ako ay nag-uumpisa, dahil hindi naman talaga tayo veteranong vlogger, kailan lang tayo nag-umpisa. Actually, nag-umpisa ako during the pandemic. Pero, after mga 9 videos, tumigil ako dahil na-discourage ako dahil hindi gumagalaw. Hindi gumagalaw yung aking mga subscribers. No? Parang during that time, parang 40 subscribers lang. So, tumigil ako. And, 2 years ago, nag-start uli ako. Nag-research ako. Natural naman sa mga nag-uumpisang vlogger, natural naman sa mga gustong pumasok sa content creation, mag-research. So nag-research ako. Nagtingin-tingin ako ng ibang content creator, ng ibang mga vloggers. So ang isa sa mga nakita ko, itong si Christian Esguerra. And honestly speaking, nung mapanood ko ang ilang episodes niya, medyo hindi ako na-inspire. Hindi ako na-inspire dahil hindi ko naman sinasabing mas magaling ako sa kanya or hindi siya magaling. Meron siyang salita na parang insulting sa mga ibang vloggers. Yung para bang wala kayong karapatan pumasok dito sa pagbablog, wala kayong karapatan dito sa content creation. Ang ayaw na ayaw niyang gamitin salita ng mga vloggers, yung influencer. Nakita ko sa kanya to. So in short, during that time, kung ikaw ay nagre-research na gusto mo maging vlogger, gusto mo maging isang content creator at siya ang napanood mo, hindi ka ma-inspire. Madi-discourage ka doon sa mga pananalita niya na para bang wala kayong karapatan mag-vlogging or maging vlogger dahil hindi naman kayo journalist. Ganun ang dating sa akin. Hindi siya isang taong may inspire ka kung ikaw ay papasok sa ganitong klaseng gawain. Ganon din itong si VAD. Hanggang ngayon, hindi ako nakikipag-away sa mga to. No? Pasensya na doon sa mga subscribers nila. Sinasabi ko lang kung ano yung katotohanan na naramdaman ko nung mapanood ko sila. Pati itong si VAD, hanggang ngayon, maririnig mo naman sa kanya palagi yan. Na yung ibang vloggers, ganyan siya magsalita palagi, or madalas naririnig ko sa kanya. Yung ibang vloggers, hindi katulad ko, sabi niya, hindi katulad ko na ako may connection sa ganito, kilala ko itong ganito, itong mga naging presidente na to, itong mga senador na to, itong mga congressmen na to, mga nakadil ko yan. So, ibig sabihin, kung ikaw ay nag-uumpisa sa ganitong gawain, hindi ka ma-inspire sa dalawang tao ito. In short, kung gagamit ako ng isang salita, sa akin lang huwag magagalit ang kanilang mga subscribers. Nayayabangan ako talaga sa kanila. Madalas pang binabanggit nito. Karapatan din naman niya yan. Madalas binabanggit itong si Armandin na siya ay CEO at presidente ng kanyang kumpanya. Karapatan niya yan. Paano niya i-market ang kanyang sarili? Ako nga, sa totoo lang, kahit yung mga DDS, nung araw ayokong tawagin DDS yan. Kaya lang umaabot din sa sukdulan, yung galit mo, dahil nakikita mo kasi yung mga pinagagawa nitong si Sara Duterte. Nakaka-insulto na sa mga mamamayang Pilipino. Of course, hindi nakikita yan ng mga DDS. Magagalit din sila sa akin. Pero sa totoo, naiinsulto ako
sa mga nakikita ko kay Sara Duterte. Ganun na rin kay Digong Duterte nung siya ang presidente. Kung magsalita sila na para bang tayo pang mga Pilipino na pinagkukunan nila ng kabuhayan nila at sinasabi nga nila, pinagnanakawan pa tayo. Sabi nila, hindi pa napapatunayan sa korte natin kasi. Kung magkikilos, kung magsasalita ang mag-ama na yan, para bang utang na loob pa nating nandiyan sila. Noong araw, ayaw kong sabihin bobo ang mga DDS, ayaw kong sabihin bobo si Sara. Pero alam nyo, umaabot yung sukdulang galit na sinasabi mong at nasasabi mo yung mga salita na yan. Doon nga dahil sa nakikita mo. Nakaka-insulto na ang mga taong ito na pinapasweldo natin, akala mo sila pa ang yayabang, mga arugante, at akala mo tayo ang may utang na loob at naandyan sila. Yung pagboto natin sa kanila, hindi ako pala, yung pagboto ng mga tao sa kanila, parang utang na loob pa natin sa kanila yan, na naandyan sila at nilustay ang kaban ng bayan. Ayoko sanang gumamit ng mga ganyang salita, pero alam ko karapatan din ng ibang tao na sabihing bobo ako. Si Christian Esguerra, si Vad, pag narinig nila ito at magalit sila sa akin, may karapatan din silang sabihin ang gusto nilang sabihin tungkol sa akin. Pwede nilang sabihin, wala akong karapatan mag-vlog. Wala akong karapatang maging content creator. Pwede nilang sabihin, bobo ako. Pero, kung sasabihin nyo yan, maghanap din kayo ng ebidensya. Mag-research kayo ng konti kung sino ako. Never akong nagyabang, never kong sinabi kung ano ang background ko. Dahil hindi ko talaga ugali yan. Naaalibadbaran ako na purihin or sabihin kung sino ako. Minsan nababanggit ko yung profession ko. Pero never kong ipinagyabang kung ano ang pinagdaanan, kung ano experiences ko, kung ano ako. Nababanggit ko nga lang minsan na ganito ang profession ko. Pero kung sasabihan ako na isa kang bobo, alamin nyo muna kung anong background ko. Kaya ako po nasasabi yan dahil nga dito sa mga madalas kong marinig kay Armandin na kami lang ang mga independent vlogger dito. Iilan lang kami. Ganyan siya magsalita. At itong mga vlogger na to, kung makikinig kayo sa kanila or kung sa kanila kayo manonood, para bang sinasabi niya na wala kayong makukuhang sustansya dahil kung sa akin kayo manonood, sinasabi niya, ako talagang may koneksyon dito sa mga politiko na mga kino-comment ko. Ganyan siya. Pag ako nagkomento sa mga politicians, sasabihin ko sa inyo ang totoo dahil sila mga kaibigan ko, naging kliyente ko sila, naging madalas ko silang kausap, naging kaibigan ko, naging kumpare ko. Ganyan po si Armandin. Karapatan niya pong sabihin yan ulit para malinaw tayo. Karapatan niya pong sabihin yan. Just to be clear with my point. Pero, ang hindi maganda sa sinasabi niya, yung sasabihin niya, yung ibang vlogger dyan. Dapat, i-maintain natin ang professionalism. I-maintain natin yung pagkakaisa. Kung meron man tayong pagkakaisa tungkol sa isang bagay na ayaw natin na nangyayari sa ating gobyerno, sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan, yun ang pagkaisahan natin. Magyabang kayo, ipakilala nyo kung sino kayo, CEO kayo, presidente kayo ng kumpanya nyo. Pero yung sasabihin mong, yung ibang vlogger dyan, hindi na po appropriate para sa akin. Ganyan din more or less yung sinasabi nitong si Christian Esguerra. Dahil sila ay journalist, parang sinasabi nila na tayong mga hindi journalist ay walang karapatan dito sa pagkomento, dito sa paggawa ng mga contents tungkol sa gobyerno. Alam nyo, Christian Esguerra, alam nyo, Armandin, itong vlogging, itong technology na nagbibigay sa atin ng mas malawak na latitude para sa ating freedom of expression, freedom of speech, hindi nyo po pwedeng saklawan yan. Ang technology ang nag-provide niyan para maging equal tayo, para magkaroon tayo ng equal footing dito sa gawaing ito. Kaya, I'm sorry to tell you
pag sinasabi nyo yan na itong mga vlogger na to, itong mga hindi naman journalist, wala po kayong karapatan magsalita sa amin ng ganyan. Yung sasabihin yung ibang mga vlogger na hindi naman journalist, ay hindi po magandang dating yan. Hindi ko po ulitin itong ganitong klaseng topic, pero medyo matagal-tagal na rin na nagtitimpi ako na magkomento tungkol dito kay Christian Esguerra at tungkol dito kay Armandin na kahit papaano tinatamaan ako dahil hindi ako journalist, dahil wala akong koneksyon sa mga malalaking tao, sa malalaking politiko. Wala akong koneksyon. Itong si Armandin, maraming koneksyon. Itong si Christian Esguerra, maraming koneksyon. Kaya yung mga sinasabi nila, itong mga nagba-vlogger dito, itong mga ibang vlogger na to, natatamaan ako dyan. Again, uulitin ko, wala po kayong pakialam sa amin. At hindi rin namin kayo pakikialaman dyan sa sinasabi nyo. Yun nga lang, magkokomento ka ng hindi maganda dahil journalist kayo. Magkokomento kayo ng walang ebidensya, mas mataas ang standards dapat ninyo. As much as possible, ginagawa ko yan. Hindi ako magkokomento ng sobra-sobra doon sa mga tao na wala akong hawak na ebidensya hanggat maaari. Pero sa mga journalista katulad nyo, Armandin, Christian Esguerra, mas mataas po ang expectation namin sa inyo. Kaya yung nangyayari sa inyo ngayon, siguro deserve ninyo. Yun lang po ang pwede ko sabihin. Again, sorry doon sa mga subscribers nila. Pero ito po ay personal experience ko sa kanilang dalawa. Yan po ang observation ko sa kanilang dalawa. Ang isa sa hinahangaan ko rito na medyo matagal na rin sa ganitong gawain, itong si Enzo Recto. Na nakikita ko walang yabang sa katawan. Sige lang siya, gawa lang siya ng gawa ng kanyang mga podcast, gawa siya ng gawa ng mga live streaming niya, mga pagkokomento niya. Isa siyang abogado, pero hindi ko siya nakikitaan ng pagyayabang. At isa rin siya sa nagsasabi ngayon na tigilan na natin si Christian Esguerra, magkaisa na tayo. Tama rin naman siya. At isa yan sa mga dahilan kaya nagsasalita ako ngayon. Na baka sakali makarating kay Armandin yan, makarating kay Christian Esguerra yan, although alam ko, siguro hindi nila pagtsatsaga ng isang katulad ko na maliit na channel. Pero just in case makarating sa kanila, malaman nila na totoo na ang ibang tao ay nakakaramdam ng yabang sa kanila. Ako nararamdaman ko yung paminsan-minsan pagsasalita nyo ng mga pagbablogger na hindi naman mga journalist. Yan ang dating sa akin ng mga sinasabi nyo. Isa na rin dyan, yung mga sinasabi nyo na pag dito kayo nakinig sa akin, ito madalas ko marinig, pag dito kayo nakinig sa akin, sigurado, yung opinion ko, tama. Dahil nakakausap ko yan, kaibigan ko yan, kakilala ko yan. Again, uulitin ko, wala kaming koneksyon na tulad ng mga koneksyon ninyo dahil mga journalist nga kayo. At naging presidente ka at CEO ng malaking kumpanya mo. Pero, ito po ang ipagdidiinan ko sa inyo. Yung karapatan ninyo sa inyong ginagawang trabaho or yung karapatan ninyo, yung inyong freedom of expression, freedom of speech, pareho din po ng aming freedom yan. Yung freedom ninyo ay freedom namin. So ngayon, nagsasalita ako bilang isang content creator na merong personal experience, personal na naramdaman laban sa inyo, kaya sinasabi ko ito. This is my own personal experience dahil sa mga narinig ko sa inyo. Iyan po ay pag-exercise ng aking freedom of expression. Again, I apologize to the subscribers of Christian Esguerra, subscribers of Armandin. At isa sa hinahangaan ko rito, sa totoo lang, huwag ikalalaki ng ulo ni Top 1
isa sa pinakamagagaling na commentator, isa sa pinakamagaling na gumagawa ng mga reaction sa mga balita ay itong si Top 1. Totoo yan. Huwag ikalalaki ng ulo mo, Top 1. At inire-respect ko rin at nire-respeto ko rin yung iyong reaction labang kay Christian Esguerra. At kung may reaction ka man kay VAD at hindi ko pa nakikita kung meron man. Pero keep up the good job. Isa ka sa madalas kong pinapanood. Nung hindi ko pa nakikita ang channel mo, ang pinanood talaga si Christian Esguerra, si VAD, si Enzo Recto, itong sila Coach Jared, itong sila Batang Maynila Toits. Meron pang isa nakakalimutan ko eh. Sila ang pinapanood ko, pero later on, hindi ko na masyado silang hinahanap for one reason or another. Ang kadalasan ngayon na pinanonood ko na lang itong si Top 1. Huwag ikalalaki ng ulo mo, Top 1. At bilang nakakatanda sa inyo, I'm sure nakakatanda ako sa inyo. Ituloy niyo lang po ang trabaho ninyo. Yung sinabi ko. Yung komento ko tungkol sa inyo ay komento ko lang. Ginagawa nyo ng tama ang trabaho nyo, Christian Esguerra, VAD, Enzo Recto at iba pa. Itong si Top 1. Ang minsan nakakalimutan ng tao. Minsan. Or sa ibang tao, madalas. Pag kayo ay kumikita na ng malaki, ang feeling nyo kayo ay sumisikat, ang nagiging problema ng tao, pakinggan nyo po, nanggagaling sa isang nakakatanda sa inyo. Ang nakakaligtaan nyo po or nakakalimutan nyo or hindi nyo napapansin sa sarili nyo, yumayabang na kayo. Si Top 1 hindi ko sinasabing mayabang. Pero, pag galit na siya, pag galit na si Top 1, yumayabang ng konti. Pero, magaling si Top 1 sa ginagawa niyang trabaho. I salute you, Top 1. Ako po hindi magaling. Ako po ay baguhan dito. Huwag niya lang po ako sasabihin bobo. Dahil hahamunin ko kayo. Hanapin niyo yung background ko. Anyway, hanggang dito na po muna mga kapatid, mga kabayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa akin channel, please subscribe. Please hit the notification bell, pati na rin po yung like button. At magkomento po tayo. At sorry na rin doon sa mga hindi nagustuhan yung mga sinasabi ko tungkol dito kay Bad, tungkol dito kay Christian Esguerra. I think wala naman ako sinabing masama kay Top 1. Ang sinabi ko lang sa kanya, pag umiinit ang ulo niya, doon lumalabas ang konting yabang niya. Si Enzo Recto, very humble. Kahit na siya ay isang abogado na gumagawa ng mga contents. Again, thank you so much, ladies and gentlemen. Paki-share po ito para makasakali makarating doon sa mga pinagkakaukulan ng ating vlog ngayon. Thank you so much for joining me today. At ladies and gentlemen, magkita-kita po tayong muli.